Temporary Foreign Worker Program ng Canada, isang isyung pinag-usapan ng marami mula sa politika hanggang sa hapagkainan. Sa isang bagong poll ng Omni News, ang mga immigrants hati sa issue para himayin ang nasabing poll at bigyan ng mukhang babago ang Halos kalahati ng bilang ng higit 1,500 immigrants na sumagot sa OmniLeJ poll noong Oktubre, sinabing malaking tulong ang Temporary Foreign Worker o TFW program para punuan ang mga trabaho na ayaw ng mga Canadians. Pero ilang beses na rin pong nasisi ang mga temporary workers sa mataas na youth unemployment sa bansa. Binisita po ng Omni News ang Jasper, Alberta na patuloy pa ring bumabangon sa pinsala ng wildfire noong 2024. At inabutan po namin ang ilang Pilipinong temporary worker na bahagi ng pagbangon ng komunidad. Isa sa mga trailer na ito ang pansamantalang tinutuluyan ng pamilya ni Diana Donat sa Jasper, Alberta. Habang hinihintay na maitayo muli ang kanyang tahanan na nilamon ng apoy noong Hulyo 2024. Nagsaserve po kami ng mostly like local foods. So, yung mga local meats like elk, bison. Nagpapasalamat daw si Donat na dinadamay ang kanyang restaurant na halos dilaan na raw ng apoy noong panahong iyon. Na-experience po namin dito, nakikiusap yung mga customer na gutom kami, pwede bang kumain muna kami bago kayo magsara? Sa labas ng Mad Grizzly Bistro Bar na pag-aari ni Donat, tuloy ang pagtatayo ng mga bahay at gusali. Di man tourist season ngayon sa Jasper, abala pa rin ang kanyang restaurant para pagsilbihan ng ilang turista at mga residente. Sizzling sisig. Graduate ng Culinary Arts sa Edmonton ang dating international student na si Roderick Austria. Medyo tense ng konti, medyo stressful. Gawa nung sa hinihintay natin yung status natin dito. Sana makatanggap na ako ng ITA kasi nga sa rural ako. Ang temporary foreign workers po, nandito sila para magtrabaho talaga. So, kapag halimbawa, yung isang cook ko, nag-sick leave siya, pag nagtanong po ako sa temporary foreign worker kung pwedeng mag-cover, madalas po sinasabi nila oo. Patuloy pangaraw ang pagbangon ng kanilang komunidad at aminado si Donat na malaki ang kakulangan sa staffing lalo na tuwing summer. Ang tinatrabaho po ng mga foreign worker is yung mga trabaho na ayaw ng mga lokal. Katulad po ng dishwasher, housekeeper, janitor. Although may mga lokal po na nagtitake ng mga trabaho na yon, pero hindi po sila tumatagal. 10 taong cook sa Saudi Arabia si Joseph Francisco. Binigyan ng Labor Market Impact Assessment o LAMIA ng isang kumpanya para maging cook sa isang hotel sa Jasper. Kasi nag-hire sila ng parang mas sa mga Pilipino po. Ang daya po namin Pilipino ng different may mga cook, may mga housekeeping. Yeah, I think kung di ako nagkakamali, nasa 30 o 40 plus kami. And the same company lang po yun. Nang mangyari ang wildfire na tumupok sa malaking bahagi ng Jasper National Park, binigyan ng pagkakataon ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ang mga apektadong temporary foreign worker na mag-apply para baguhin ang kanilang permit. Sa amin po, pumabor po siya kasi nabigyan po kami ng open work permit for 3 years. Sa Omni poll na isinagawa mula October 2 hanggang 15 na sinagutan ng higit 1,500 immigrants, 47% o halos kalahati ng mga tinanong sinabing nakakatulong ang Temporary Foreign Worker Program para punuan ang mga trabaho na ayaw ng Canadians. Sa quality naman po ng work natin, talagang hindi naman po talaga sila lugi pagdating po sa mga trabaho ng mga Pilipino. Napakasipag po ng mga kababayan natin dito nagtatrabaho sa abroad. Ang problema lang po dito sa Jasper, kapag locals po ang hinahire natin, madalas po kasi ang nandito, the locals na talaga yung mga naka-settled na eh. So, mostly mga retired na, magaganda yung trabaho nila. Growing up po kasi sa Pilipinas, lumaki po ako sa... I'm sorry. Sa isang seniors lodge sa Jasper, nagtatrabaho bilang care aide at housekeeper, si Kehara Ballesteros. You get to attach with the seniors that you work for. So growing up po, it gives me back the memories of being with my granddad na nagpalaki po sa akin.
Mahigpit man ang polisiya ng immigration ngayon, kumakapit pa rin daw si Ballesteros sa pangarap niyang maging permanent resident ng Canada. There's a fast-growing number of our senior population here in Canada. I don't think we're trying to grab the position that they deserve to have, you know. We're filling in the labor gap that the Canadian resident or the citizens cannot do. Sa resulta pa ng poll, 34% ng mga tinanong ang nagsabing dapat payagan lamang ng gobyerno ang mga TFW sa mga partikular na sektor. 20% naman ang nagsabing di dapat payagan ng mga TFW sa mga lugar na mataas ang bilang ng Canadians na walang trabaho. And they are a huge part of our community. We would not be Jasper without the Filipino community. Kada taon, 2 milyong katao ang bumibisita sa Jasper. Turismo nga raw ang bumubuhay dito. At dahil sa pabago-bagong bilang ng populasyon ng lugar, depende sa panahon, malaking tulong daw ang mga pumapasok sa lugar para magtrabaho. And I think it's fair to say that we don't have the capacity with the sort of local year-round population to meet that demand for extra labor, for extra support. And so whether that support comes from people who are already permanent residents or citizens of Canada coming to Jasper for the season, or if it's temporary foreign workers, we certainly need more people to come to Jasper over the summer season to fill those positions. Misconceptions yung sinasabing they're stealing the jobs from Canadians. They're not. Because we have to admit na abuse. We have to admit na maraming fraud. Maraming nagbentahan ng LMIA. Sa Budget 2025, malaking tapyas ang aasahan sa bilang ng temporary residents sa susunod na 3 taon. 385,000 ang target na papasukin ng Canada sa 2026. 43% na mas bababa kumpara sa taong 2025. Sa bagong TFW program, prioridad daw ng gobyerno ang mga sektor na apektado ng taripa at ang mga pangangailangan ng rural areas. I think it's not very fair to think that we can just bring in people for our economic growth and then treat them like robots in a factory where if like the economy goes bad, I turn off my robot, or if the economy goes bad, I'm going to send the immigrant back. You know, these are human beings just like we. If we think they're good enough to work for us, they might be good enough to stay. So in terms of paying that tax contribution, you know, it gives government revenue po eh. Yun nga, nagbibigay sa akin ng lakas na, lalo na yung sa anak ko, dito yung, yung future nila eh. Laban lang po. Kaya hanggat may work permit ay may pag-asa pa naman po siguro. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.